Hi guys, samahan niyo ako napuntahan ng isa sa pinakasikat na lugar dito sa Vietnam. Hello! Guys, ito nga na yung unang araw namin dito sa Vietnam. At ang itinerary natin today ay pupunta tayo ng Sapa. Isa nga yung lugar dito sa Vietnam na pinupuntahan ng maraming turista. Kaya nga sobrang aga din natin nagising. Mga 2 AM nga kami umalis dito sa hotel sa Hanoi. Andito na nga din kami sa aming limousine. Wow, ikaw may ari. Ito din kasi yung sasakyan namin papuntang Sapa. Talaga namang nag-enjoy ako dahil may libre pa itong massage chair. Oo, may massage yung aming bangko. Kaya habang nga kami ay nagabiyahe ay namasahe pa talaga kami. Kaya napakasarap ng tulog ko. At meron din nga silang wifi. 6 hours nga daw ang biyahe namin papunta doon. Pero dahil wala kaming pera, bumaba nga muna kami at dumaan sa ATM para mag-withdraw. Zero, believe city. What happened to you? Halos wala na nga akong makita dahil sobrang pagi at sobrang lamig. Pinaunan na nga namin mag-withdraw yung mag-asawa para din malaman ko kung gaano kamahal ang service fee dito sa Vietnam kung mag-withdraw ka gamit ang ATM mo. Pagkatapos nga nila ay ako naman yung nag-try. Pero narinig ko kay Nining na sobrang mahal ng service fee kaya talagang napabunot ako ng ATM ko. Binalik ko! Ganda yan. At least nasample lang namin. Mga 10 nga ni ang kabako niyang mga panahon na yan. Kaya nga nag-try din ako sa kabila pero ang problema naman nito ay naglo-loading at napakatagal mag-response. Halos mga 3 minutes yata bago niya iluwat tong ATM ko. Todo busina na nga yung driver namin sa sobrang tagal. So makakarating ako ng Sapa nang wala na namang kakwarta-kwarta. Mga 8 AM nga kami nakarating dito. Sakto nga ning 6 hours ay nakarating na rin kami dito sa hotel na pag-i-stayan namin. Pero 2 PM pa nga yung check-in namin. Kaya naghanap nga muna kami ng makakainan. Dahil hindi pa nga kami nag-uumagahan. Nagpa-picture nga din tong dalawa sa akin pero hindi niya gusto yung result ng picture ko. Sa pabitreking nga kami kakain ng almusal. Eat all you can nga dito kaya dapat sulitin mo na lahat. Kainin ko na talaga lahat ng gusto ko pang maghapon na. Para nga ni isang gastusan na dahil wala naman akong kwarta. Pero may lakas naman ako ng loob kaya tama na yun. Pero sa sobrang daming pagkain ay talagang malilito ka kung ano talaga yung kakainin mo. Pero halos kilala ko namang pagkain yung mga kinuha ko. Aba, mahirap na. Baka sumakit ang tiyan ko. At kumuha din nga ni ako ng prutas na gusto ko. At aba, syempre, nagpaluto din ako ng itlog. Hindi yan mawawala sa almusal nating mga Pinoy. Guys, may napansin ako. Nakilala ko naman siya. Pero bakit nagtataka ako? Andito yung puso ng saging. Hindi man lang pinaga. Aba, sa tingin ko ay may dagta pa yan. Sa akin tansya nga ay parang anong pakla nun. At sa wakas natapos na itong omelet na pinaluto ko. Kaya talaga namang kumain agad ako dahil talagang nadayok-dok na ang tao. Mag-retouch tayo, girl. Oo, daw bilasan ng mata. Pagkatapos nga namin kumain ay talaga namang nag-retouch na ang babaeng ito. Dahil nga ni kami magapicturan na. Aba, magapadaig baga ako? May pasombrelo pa nga ni ako, oh. Aruy! Aba, at tingin ko naman ay pwede na ito. Kaya pumunta na rin ako din para makapila at makapagpapicture na. Kami talaga ay may kasamang photographer. Kaya nga kapag may event kayo ay pwedeng-pwede nyo silang kontakin dito sa page na to. At andyan na nga din yung contact number na kailangan nyo. Reincarnation na naman kami ng photo namin nung bata kami. Pati mga kasama ko nga ay marami na rin natutunan sa akin. Ate Karen, sobrang tawa mo sa akin. Masyado ko mga sasanda mo. Natutunan ka sa akin mga English, ha? Primate na siya. Nagkakaroon ako ng mental health sa Tumawa na naman ng lutak si tiya mo. Hindi pa luto ay inahon na. Abay, ano yun? Sinaing?
Tapos bigla nga ning dumaan itong sikat na train dito sa Vietnam. Akalain mo yun, nakita ko siya in personal. Bago yon. I mean sa personal, ay bala ka dyan. Minsan ay mag-adjust naman kayo sa akin dahil nahihirapan naman ako mag-pronounce. Yung tipong gusto mo mag-voice over pero baluktot yung dila mo. Pagkatapos nga namin kumain ay nagpicturan naman kami dito sa labas. Hanggang ngayon nga ay zero believability. Zero believability. Zero believability. Ano ba yan? Ay, bahala kayo dyan. Basta ako'y magpapicture din sa magandang view. Medyo maaga pa nga yung mga panahong yan. Kaya naghanap din kami ng mapapasyadan dahil 2 PM pa naman ang balik namin sa hotel para mag-check-in. At guys, wag na wag nyo nga tong kakalimutan sa itinerary tong pinuntahan namin kung magta-travel din kayo dito sa Vietnam. Pero madadaanan na pala namin yung Sapa Station. Malayo Europe naman ang style at atake ng building na to. Pero inuna nga muna namin puntahan yung Moana Cafe View. Talaga namang sulit ang entrance at may libre pang kape ha. Nila na jowa niya, anniversary nila. Pare-pareho kasi kami. Yes! Happy Mansari with love! Tatlo kami Mansari, dito kami sa Vietnam. Ako lang yung walang jowa, pero may Mansari. Walang jowa, pero may Mansari. Break muna kayong ngayon, tapos magbalikan kayo. Happy Mansari, Daddy! Nanlalaki ako dito. Totoo nga po, pareho-pareho kami ng Mansari. Kaming tatlong magpipinsan. Talaga naman, no? Aba, ay, hindi namin yung sinadya. Talagang tinadhana. Guys, sobrang basic na lang nitong TikTok na to sa akin dahil hindi man lang ako nagkamali. Sobrang kahat talaga ng katawan. Ay, ano ka na, Bichay? Ang dami ngang magagandang spot dito. Kaya hindi na rin kami nagsayang pa ng oras at nagpicturan na rin agad kami. At inuna na nga naman yung mga spot na wala pang masyadong tao. Sobrang lamig, pero nakasalamin ako. At inuna ko na ngang magpicture dito sa kamay ni Moana. Kamay ba ni Wok o ni Moana? Aywan ko ba? Ay, ayusa, Bichay, ang lakad mo. Baka ikaw ay magtumbalid dyan. Aray ko. Sobrang lamig na nga ng mga panahong yan. Kaya talaga namang napakapi na talaga kami. Kaya magpapasana nga din kami ng picture sa isa't isa. Ear ba? Bakit talaga ganun? Talaga namang aaminin ko ng mangul ako. Airdrops nga yung gusto ko talagang sabihin dyan. Yun nga yung ino-open kapag magpapasa ka ng picture sa iPhone. At hindi na nga na kaya ni Nining yung lamig. Kilig si Tia mo ay. Kasalukuyan nga naming nilalabanan ng lamig. Talaga namang tagos hanggang buto. Pero talagang ini-enjoy ka na lang dahil minsan lang to sa tanan ng buhay ko. At naisipan na nga din namin bumalik sa hotel dahil magche-check-in na din kami. Halos lampas 2 PM na nga kami nakabalik at naghintay lang din kami saglit. Dahil nga inaayos pa daw yung mga kwarto namin. Need nga din namin magbayad ng balance namin dito sa cashier. Million pa nga yung balance namin dito pero paano ako makabayad? Wala akong kwarta. 1 million. Wow, 1 million. Ang yaman ha, 1 million. What is money? Paper only? Pagkatapos naman namin magbayad ay binigay na nga sa amin tong card namin. Sobrang nakakatuwa nga yung mga staff dito dahil talagang i-assist ka nila. Mag-isa nga lang ako sa kwartong to. This is my room. Ako lang mag-isa dito. I for this million. At talaga namang may pabatab talaga tong kwarto ko. Napakalaki nga nito para sa akin. Nagpahinga nga lang ako ng kaunti dahil lalabas na naman kami. Kakain na kami ng lunch. So, ito yung outfit ko for lunch today.
Guys, talagang nakatago pa to sa baul ko. Talaga namang buong akala ko hindi ko na talaga to magagamit. Dahil nga ni 2022 pa to nasa akin. Dapat kasi ay magtatrabaho ako sa Europe nung mga panahong yon. Pero dahil nga ni iba ang plano ng Lord sa akin ay hindi talaga ako natuloy. Ako pala ay makakapunta ng ibang bansa kahit hindi ako magtrabaho, kundi magta-travel lang. Kaya thank you Lord talaga sa mga blessing. Ba't paiyak ka na naman, Nini? At nakahanap na nga ni kami ng kakainan. Mukhang masarap nga yung pagkain dito kaya gusto talaga namin tikman. Pagkatapos nga namin pumili ng aming mga gustong kainin ay pumasok na din kami agad dahil umuusok na talaga tong mga bunganga namin. Pagkaluto nga ay wala na talaga akong sinayang na mga oras at talagang kumain na din talaga ako. Parang nga ning butas yung aking lalamunan at salpak ako ng salpak ay parang hindi ako napubusog. Mukhang masaya na naman ang mga bulatis sa tiyan ko. Nyay! Pagkatapos nga namin kumain ay talaga namang naghanap na naman kami ng ATM para makapag-withdraw naman na ako. Ayan na talaga at magiging milyonaryo na ako. Ay! Milyonaryo tayo, sis! 2 million naman. Kasi hindi niya kaya yung pera ko. Anong kahat talaga ng katawan ko? Paano nga niyang una ko winidraw ay 3 million? Tapos sunod ay 2 million naman. O ano ka? Vietnamese dong ha. Huwag kang mag-isip ng Philippine money. Nagpitsura na naman kami din sa labas. Oh. Ate Biayang, ayaw magpapicture sa akin. Ano ba yan? Video ba yan? Oo. Ay, video pala. Ayaw mo sa akin magpapicture ha? Hindi ah. Nakita ko na ang result. Ayaw niya. Okay na ako na. Shot mo na. Pagkatapos naman ay pumunta naman kami dito sa Minimark. May kwarta na nga ni tayo kaya kahit anong gusto ko ay mabibili ko na talaga dahil may 5 million na tayo. At guys, napansin kong walang coins dito sa Vietnam. Mas malaki nga yung value ng pera natin kaysa sa Vietnam. Baka kasi isipin mong milyonarya talaga ako. Huwag mo akong utangan. At nakabalik na nga ni tayo dito sa aking kwarto. Dahil magpapahinga naman tayo kahit papano. Ganito pala pang mag-travel ka sa ibang bansa, mapagod. Pero talagang mapapaisip ka dahil nagbayad ka ng plane ticket, na accommodation, kumbaga gumastos ka. So, lalabas ulit kami ngayon dahil kakain kami ng dinner. Kaya yun, lalabas na naman kami, walang katapusang lakad at walang katapusang palit. Ang isang araw na to, nakatatlong palit ako. Nag-book na nga din kami ng Grab dahil umaambon na at sobrang lamig pa. At dito na nga din kami bumaba sa bandang Sapa Station. Sobrang ganda nga dito, lalo na paggabi, kaya nagpicturan na naman kami. Hi, I'm here at Europe. Paris. Abaw, yung suwang na yan. Na, ganun pa talaga siya, oh. Ako nga ni pala ay nagpasalamat sa mga kasama kong walang sawang magpicture sa akin. Bukod pa nga ni yung video dyan, ah. Hindi ko na nga ni ito napalampas dahil minsan lang ito sa tanan ng buhay ko. Ay, di ko na play. Ang ganda! Ay, di ko na play. Hindi mo na play. Oboy. Charot. Hello po ako. Nagmalagablin naman ang lakad nitong si Ebeng at todo support naman itong aking pinsan na asawa niya. Sana all. Tapos ako naman tong palagaya, ginaya ko, hindi naman ako marunong maglakad ng maayos at piki naman ako. Kaya yan, di ko alam kung saan ang direction ko. Saan ka pupunta? Muntik pa nga ning mabangga sa poste. Nakita nga din namin tong sikat na pinupuntahan ng mga turista kaya nagpa-picture na naman ako. At mabilis naman kaming nakahanap ng makakainan. Tinry ko nga dito yung fried chicken na may sarsa kung anong lasa. Masasabi ko talaga na masarap naman siya kasi naubos ko naman. Pagkatapos naman namin kumain ay pumunta naman kami sa bilihan ng gloves. Dahil hindi na nga ni kaya ng gloves ko yung lamig. Kaya talagang napabili na talaga kami. Dahil nga pupuntahan natin ang Pansipan.
yan. Dahil yun nga ni ang pinakamataas na bundok sa Indochina. Kaya bumalik na din kami ng hotel namin para makapagpahinga naman kami. Talaga namang hindi din biro ang maglaog. Ano? Kaya nga magapahinga muna ako dahil bilasa na naman itong mata ko. O siya, 15 minutes na ako nagadaldal dito. Salamat sa tumapos ng video ko. Bye-bye!